Napapikit na lamang si Ella nang tumama sa kanyang matang iba't ibang kulay ng ilaw sa loob ng mamahaling bar. 12:00 na ng madaling araw, ngunit tila hindi napapagod ang kanyang mga kasama habang nag-iinuman at nagsasayawan. Come on girl, have fun! Bukas ka-graduate na tayo oh. Matatapos na rin kalbari natin sa school. Sigaw ng babaeng kaibigan at kaklase ng dalaga habang nagsasayaw ito sa gitna ng dance floor. Napailing si Ella at tipid ng ngumiti. True, magtatapos na pala kami bukas at makakapagpahinga na rin sa eskwela. Bulong niya sa kaning sarili. Imbis na magsayang dalaga sa gabing yun, ay hindi niya ito magawa. Dahil hindi mawala sa kanyang isipan kung anong maghihintay sa kanya kapag makapagtapos siya ng pag-aaral. Ulila na si Ella sa ina at tanging ama na lamang niya ang kanyang kasama sa buhay. Bata pa ang kanyang ama, kaya alam ni Ella na anumang sandali, kakausapin na siya nito tungkol sa pag-aasawang muli. Nakaramdam ng lungkot si Ella dahil ayaw niyang palitan ng kanyang ama ang kanyang namayapang ina. Pero alam din ng dalaga na hindi niya mapipigilan ang sitwasyon. Nagbabadya ang maluha ni Ella kaya dali-dali siyang tumayo at pupunta sana sa banyo nang bigla niyang nasaging isang basong hawak-hawak ng isang lalaki. Oh my gosh, I'm sorry. Goodness, miss. Watch your moves. Kararating ko lang oh. I'm so sorry, mister. Hindi ko talaga sinasadya. Wait, may panyo yata ako. Oh please, wag na. Basa ng pantalon ko at useless lang yan. Saan ka ba pupunta at nagmamadali kang tumayo dyan? Excuse me? Bawal na bang magmadali ngayon? Ikaw yatang paharang-harang dyan eh. You know what? Bahala ka kung ayaw mong tanggapin ang sorry ko. Basta malinis ang konsensya ko at nagsusorry na ako. Makaalis na nga. What? So ikaw pang galit ngayon? Are you freaking kidding me, ha? Hey, wait! Hindi na nakinig ang dalaga sa maktol nito at nagmamadali na lamang lumabas ng bar at hindi na dumiretso ng banyo. Ay, baklang yun. Nagsusorry na nga ako, galit pa rin siya. As if hindi maiiwasan ang ganung sitwasyon sa loob ng bar. Pag minamalas ka nga naman oh. Inis na inis si Ella habang nakatayo sa labas ng parking area. Balak niya sanang umalis na at iwan ang mga kaibigan. Ngunit naisip niyang siya lang palang walang sasakyan sa kanilang lahat. Mayayaman ang mga kaibigan ni Ella at ganoon din naman siya dati nung nabubuhay pa ang kanyang ina. Nalugmok lamang sa lungkot ng kanyang ama kaya napilitan silang ibentang kumpanya na iniwan sa kanila ng ginang. Napaupo na lamang si Ella sa tabi ng parking area at nagulat pa siya nang biglang may tumabi sa kanyang kalalakihan. Biglang naalarma ang dalaga dahil hindi niya ito kilala at naamoy pa niyang alak sa katawan ng mga to. Tatayo na sana si Ella nang bigla siyang hawakan ng dalawang lalaki sa kamay. Oh, not so fast babe. Mag-isa ka lang ba? Gusto mong sumama sa amin ng tropa ko? We're singles by the way. Tila ikaw yatang hinahanap namin ngayong gabi. Bitawan niyo ako. Hindi ko kailangan ng kasama ngayong gabi. At lalong hindi ako sasama sa inyo dahil hindi ko kayo kilala. Oh. Matapang ka. Tingnan natin ang tapang mo kung matitikman mo ang isa sa amin ngayon. Ipasok yan sa kotse. Napasinghap si Ella sa kanyang narinig, lalo na nang biglang umandar ang isang sasakyan na di kalayuan sa kanya at nakita pa niya ang kakaibang ngiti ng mga lalaki. Teka, sinabing ayoko sumama sa inyo eh. Ano ba? Bastos kayo ah. Chill miss. Paliligayahin ka namin mamaya. Kaya chill lang. Akmang manlalaban ng dalaga sa kalalakihan, ngunit hindi pa man siya nakakagalaw, ay bigla na lamang tumba ang dalawang lalaki na humawak sa kanyang pulsuhan. Nakita na lamang niya ang pamilya na lalaki sa kanyang harapan. Not so fast, dude. Kapag ayaw sa inyo ng babae, huwag niyo na tong pilitin. Nakakabastos yun, alam niyo yun. Gusto niyong magsaya ngayong gabi? Then, ibibigay ko to sa inyo. Wika nito
at mabilis na tinadyak ka ng mga nakahigang lalaki. Akmang sasaktan pa nito ang leader ng grupo, ngunit mabilis tong nakatayo at nakatakbo. Nanginginig pa rin sa takot si Ella habang nakatitig sa lalaki na papalapit sa kanya. Are you okay? Ang strikta mo dun sa loob kanina. Tapos natatakot ka sa mga unggoy na yun? Salamat. Hindi ko alam kung anong trip ng mga lalaking yun eh. Mabuti na lang nakita mo kami. Maliit na bagay. Kailangan ko rin kasi lumabas eh. At magpahangin. Matuyo lang tong pantalon ko. Biglang napatingin si Ella sa ibabang bahagi ng binata. At imbes sa basang pantalon siya tumingin, ay bigla na lamang tumigil ang kanyang mga mata sa umbok nito. Napansin siya nito, kaya agad tong nakapatakip sa ibabang bahagi. Oh, miss. You're wild. Bakit ka nakatingin sa bakat ko? Akala ko pa naman, natatakot ka sa mga lalaking yun at baka pagtulungan ka nila. But it looks like kailangan mo rin sila ngayong gabi. What? Anong pinagsasabi mo? How dare you accusing me like that? Alam mo, nakakagigil ka talaga. Kanina ka pa sa loob ha? Imbis tanggapin mo ang sorry thank you ko, yun pa ang sasabihin mo? Hindi ko kailangan ng lalaki ngayong gabi, okay? At tungkol naman yun sa bakat mo, napatingin lang ako kasi naliliitan ako. I mean, hello? Nakikita ko sa mga lalaki kanina sa loob ng bar na malalaki at bakat na bakat sa kanilang pantalon ng ano nila. Pero sa'yo? Never mind. Biglang tumalikod si Ella dahil sa hiyang nararamdaman niya. Alam niya sa kanyang sarili na nagsisinungaling siya sa parte ng malitang pag-aari ng lalaki. Dahil ang totoo, kaya siya natigilan sa parting yon dahil sobrang laki ng dinadala nito. Hinihiling lamang ni Ella na sana'y lamunin na siya ng lupa dahil sa hiyang nararamdaman niya. Samantalang naiwan namang tulala si Gray habang nakahawak sa kanyang pagkalalaki. Kanina pa niya sinusundan ng tingin ng babaeng si Ella habang tahimik tong nakatingin sa dance floor. Kaya rin siya nasagi ng babae dahil balak niyang lapitan to, ngunit mabilis tong tumayo. Nagalit sa kanyang dalaga kaya lihim na lamang niya itong sinundan palabas ng bar. Nalilitan siya sa akin. Palagi nga ako nakakatanggap ng papuri tungkol dito eh. Mapababae man o lalaki. Nakikipaglaro ba siya sa akin? Nakakainis na siya ah. Mabilis sinundan ni Grace si Ella at nagulat pa ang babae nang hawakan niya ito sa kamay. Hoy, anong sinasabi mong babae ka ha? Mali itong nakatago sa pantalon ko? Then touch it upang patunayan ko sa'yo na malaki to. Here. Bigla na lamang pinahawak ni Grace sa kanyang gitnang pantalon ang palad ng dalaga. What the? Anong problema mong lalaki ka? Bakit mo pinapahawak sa akin ang armas mo? Because you said it's small. My goodness. Nagagalit ka dahil sinabihan kitang maliit? Bakit kasi kung ano-anong sinasabi mo kanina? Kahit nakikita mo nakatingin lamang ko sa basa mong pantalon. I even said sorry. Tapos ganun lang? Dati ka bang baliw ha? No, of course not. Pero hindi ko lang matanggap na may nagsabi sa akin na maliit to. Dahil buong buhay ko, madalas kong marinig na malaki to kahit may pantalon. My goodness, napakaisip bata. Can you please leave me alone? I can help myself kung sakaling bastusin na naman ako ng mga lalaki dyan sa tabi. Oh, talaga? Fine, umalis ka. At huwag kang hihingi sa akin ng tulong ha. Talaga, hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Agad natigilan si Ella nang biglang nakita sa di kalayuan ang mga lalaking bumastos sa kanya kanina lamang at may kasama pa itong iba. Napatingin si Ella kay Gray at agad nagtagpo ang kanilang mga mata. I changed my mind. Ayoko palang maiwan mag-isa. Do you have a car? Pwede bang umalis na tayo rito? Ayoko yung ngayain ng mga kaibigan ko eh. At baka magalit sila sa akin at masabihan akong KJ. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nauutal dyan? Sige na, umalis ka na. Ayoko nang tulungan ka, ano? Bahala ka dyan. Aalis na sana ang lalaki,
Ngunit mabilis tong nahawakan ni Ella sa kamay. Please, handsome. Ilayo mo ako rito. Nagmamakaawa ko sa'yo, mister. Gagraduate na ako mamayang 1 p.m. At ayoko sumama sa mga pangit na lalaking yun. Biglang natigilan si Gray at biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Halos malunok niya na ang kanyang buong pagkatao dahil sa bilis ang tibok ng kanyang puso. Hawak-hawak pa rin ng babae ang kanyang kamay na tila hinihintay siyang sumagot. Agad na napaiwas ang tingin si Gray nang biglang magtama ang kanilang mga mata. Fine. Ngayon lang to at tinawag mo akong pogi. Tara na. Tahimik nilang binabaybay ang daan papunta sa sasakyan ni Gray at binagbuksan pa nito ng pinto ang dalaga saka siya pumasok sa loob. Thanks again, mister. Utang ko sa'yo ang gabing to. Call me Gray. Gray ang pangalan ko. Kanina ka pa mister sa akin eh. Tsaka enough saying thank you. Naawa lang ako sa'yo sa sarili ko. Lalo pat ang dami nila at 2 lamang tayo. Fine. I'm Ella, by the way. Ella. Nice name. Ngayon saan ba kita pwedeng hatid? Magsasalita na sana si Ella nang biglang makita ng kanyang mga kaibigang lumabas ng bar. Natuwa pa ang dalaga at akmang tatawagin ng mato nang bigla niyang makitang isang pamilyar na lalaki na lumapit sa mato. Agad nagtagpo ang kilay ni Ella nang makitang ginawa ng lalaki sa isa sa kanyang kaibigan. What? Are they kissing? Akala ko ba? Napasingap na lamang siya nang mapagtanto ang lahat. Pati mga kaibigan niya ay nililoko na pala siya. Mapait siyang umiti at umupo ng tuwid. Pumasok rin kaagad ang mga babae sa loob ng bar. Agad namang napatingin sa kanya si Gray. What now? Are you jealous? Boyfriend mo ba yun? Boyfriend? Huh? Sa ganda kong to papatol sa mukhang dugyot na lalaking yun? I'd rather not. Pwede ba tayong bumalik sa loob? Ay, nauuhaw yata ako eh. Napangiti na lamang si Gray at nauna nang lumabas ng sasakyan. Agad niya namang pinagbuksan ng dalaga at tahimik tong lumabas. Thanks, Gray. Hindi ko makakalimutan ng gabing to. Una, pinagtanggol mo ako sa mga bastos na lalaking yun. Ngayon naman, sasamahan mo ako sa loob para mag-inom. It's fine. Mukhang broken-hearted ka yata eh. Kaya wala na akong magagawa. Pero kailangan ko ring umuwi agad. Dahil importante sa akin ang makapaglakad mamaya kasama ang dad ko. I get it. Tara na. Sabay na silang pumasok sa loob at kitang-kita pa ni Ella ang namamanghang mukha ng kanyang mga kaibigan. What? Akala niyo kayo lang marunong dumiskarte? Bahala na kayo dyan sa dugyot na lalaking kasama niyo. At least, mas pogi tong kasama ko, no? Bulong na lamang ni Ella sa kanyang sarili. Pag-upo pa lamang ni Ella sa loob, ay umorder na kagad si Gray ng kanilang inumin at tahimik silang nagmasid sa mga taong nagsasaya sa dance floor. Maya-maya pa, sunod-sunod na tinungga ni Ella ang inumin at bigla na lamang tong tumayo sa harap ni Gray. Hey, handsome! Sayo tayo? What? No, I'm okay. Babantayan na lamang kita. Ang KJ mo talaga no? Bahala ka nga dyan. Iniwanan ni Ella si Grace sa kanilang mesa at napailing na lamang ang binata. Huminga ng malalim si Gray habang nakatingin sa dalaga habang nagsasayaw ito sa gitna ng dance floor. Parang may kumurot sa puso ng binata. Niyang maalala niya kung bakit naroon siya sa lugar na yon, imbis na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Do I need to do this, Mom? Tanong niya sa kanyang ina na seryosong nakatingin sa labas ng building. Yes. Ikaw lang pwede kong hinga ng tulong rito, anak. We need them. And I know they need us too. It's give and take, iho. Madali mo naman siyang makikilala, anak eh. Bantayan mo siya na siyang magiging susi sa kinabukasan mo. Wala nang nagawa si Gray kundi ang pumayag sa gusto ng ina. Napailing pa si Gray nang maisip ito. Uminom na lamang siya ng mamahaling alak at agad tumayo dahil balak ng sundan sa dance floor si Ella.
Ngunit bago pa man siya humakbang, ay agad nagtagpo ang kilay ng binata dahil nakita niyang may ibang kasayawan na si Ella. At agad nag-init ang kanyang ulo nang makitang dikit na dikit ang mga katawan nito. Wala pang isang segundo ay nakalapit na si Grace sa dalawa at walang pag-alinlangang hinablot ang kamay ni Ella. Let's go home, young lady. Masyado ka na yata nag-enjoy rito. Ano ba, Gray? Nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga kapag ipinipilit mo pang gusto mo. Hindi mo ba napapansin na binabasos ka na rito, ha? Ano bang pakialam mo? Gusto ko rin naman ang Hindi na natapos ni Ella ang balak sabihin dahil bigla na lamang siyang napunta sa ere dahil pasan-pasan na pala siya ni Gray na parang sako ng bigas. Napahiyaw na lamang ang dalaga at pilit kumawala sa malalaking bisig ni Gray kahit alam niyang imposibleng makawala siya rito. Nagulat na lamang si Ella nang pabagsak siyang pinaupo ng binata sa upuan ng kotse nito. How dare you! Ngayon lamang kita nakita at nakilala, pero masyado kang pakialamero sa buhay ko. Sana hinayaan mo na ako magsaya roon. Total, alam ko namang naglolokohan lamang kaming dalawa ng lalaking yun eh. Why should I? Bakit naman kita hahayaang magsaya ron? Kung pwede naman tayong magsaya rito. Sumila ang ngiti sa labi ni Gray at napasinghap naman si Ella. No! Ayoko sa'yo! Huli na ang lahat dahil bigla na lamang sinakop ni Gray ang labi ng dalaga at diniinan pa to upang hindi makapalag si Ella. Tila uhaw si Gray sa labi nito. Samantalang napatigil naman si Ella dahil pakiramdam niya ay nasa ulap siya ng mga oras na yon habang hinahalikan siya ng estranghero sa labi. Wala na. Finish na. Wala na sa akin yung first kiss ko. Akala ko pa naman maibibigay ko to sa pangit na boyfriend ko. Pero mukhang malabo na. Nagkagat-kagat ng mokong na to ang labi ko. Wika ng isipan ng dalaga at kusa na lamang yumakap kay Gray at tumugon sa halik nito. Namangha naman ang binata, ngunit pinagpatuloy niya pa rin ang pagsakop sa labi ng dalaga hanggang sa kusa na siyang bumitaw dahil pakiramdam niya ay mauubusan na sila ng hininga. Agad pinagdikit ni Gray ang kanilang noo at sabay pang napapikit. Sa tingin ko, kailangan na kitang iuwi sa inyo. Baka ano pang magawa ko sa'yo eh. At saan pa mapuntang lahat ng to? Saad ni Gray at nag-iwas pa ng tingin kay Ella. Ngunit imbis na tumango si Ella, ay bigla na lamang niyang dakmahin ang alaga ng binata. Kaya agad na palunod si Gray sa gulat. Ngingiti-ngiti naman si Ella at napatingin sa alaga ng binata na tila gising na. Not so fast, handsome. Hinalikan mo ako without my consent. Then okay lang siguro na gawin ko to sa'yo. Biglang diniinan ni Ella ang paghawak sa armas ni Gray kahit natabunan to ng pantalon ng binata. What the? Alam mo ba yung ginagawa mo, Ella? Baka magsisi ka. I won't. Wala akong pagsisisihan. Tila nawala na ng lakas si Gray dahil pakiramdam niya ay nag-aalboroto na sa galit ang kanyang alaga sa bandang ibaba. Agad niyang pinasibar ang sasakyan habang haplos-haplos pa rin ni Ella ang kanyang pagkalalaki. Humanda ka sa akin, Ella. Pagsisisihan mo yung ginawa mo sa akin. Oh no, I won't, Gray. Huwag mo ko subukan dahil magaling ako. Napatiimbagang na lamang si Gray at halos paliparan ang sasakyan papunta sa kanyang condo unit. Ayaw niyang iuwi ang dalaga sa bahay nito kahit alam niyang may konsekwensang lahat ng kanyang ginawa. Samantalang si Ella naman ay tila bumalik na sa kanyang sarili dahil sa lamig ng hangin na dumampi sa kanyang buong katawan. Napalunok pa siya nang makita ang galit at malaking alaga ng binata na hawak-hawak niya pa rin. Diyos ko, mapapasabak yata ako sa gera nito. Wala pa naman akong kaalaman. Bakit ba kasi sunod-sunod ang panglago ko ng alak na yon? Nalasing tuloy ako. Ay, bahala na si Darna. Pagdating nila sa parking lot, ay nagulat pa si Ella nang bigla siyang kargahin ng binata na para bang bagong kasal at agad silang pumasok sa elevator.
Doon malayang sinakop ni Gray ang labi ni Ella habang karga-karga na para bang magaan lamang ang dalaga. Gray, you need to put me down. No, at baka magbago pang isip mo, itakasan mo ako. Dito ka lang, sa bisig ko. Wala nang nagawa si Ella nang sakupin muli ng lalaki ang kanyang labi sa di mabilang na beses. Napapikit na lamang si Ella at sinagot na lamang ang bawat halik ng lalaki. Naramdaman na lamang ni Ella ang malambot na kama sa kanyang likuran at hindi niya na napansin na nakapasok na pala sila sa loob. Bigla na lamang binaba ni Gray ang kanyang damit at napayakap pa siya sa kanyang sarili nang makita ang malagkit na titig ng binata sa kanyang katawan. Gray, ano ba? Hindi to so okay? Nakakailang ka na. Oh, sorry baby. Hindi ko lang lubos maisip na ganyan pala kagandang katawan mo eh. Sobrang simple ng damit mo na halos hindi na makita ang maganda mong tinago dyan. Manghang sagot ni Gray at dahan-dahang pumaibabaw kay Ella. Napapikit pang dalaga habang kagat-kagat ang sariling labi nang maramdaman ng mainit na haplos ni Gray sa kanyang katawan. Matapos haplosin ng binatang lahat ng parte ng kanyang katawan, ay bumalik to sa kanyang pagkababae. You're wet down here, babe. Do you want me to start? Ano? Hindi ka pa ba nagsisimula? Ano bang tawag sa ginagawa mo? Trial? Mahinang natawa si Gray na lalong nagpapainit ng katawan ni Ella. Ay, Diyos ko, nakakahiya namang pagsabihan ng lalaking to na magsimula na. Masyado pa yata akong binitin eh. Sa isip ni Ella, akmang uupo na si Ella dahil balak ng halikan sa labi ang binata. Ngunit agad din siyang bumalik sa pagkakahiga dahil biglang sinakop ni Gray ang kanyang malulusog na bundok. Hindi ka na makakaalis pa, Ella. Kaya kung may bala ka pang umalis, ay itigil mo na lang. I won't let you go. Liyad na lamang ang dalaga nang maramdaman ang nagiinit na dila ng binata sa kanyang malulusog na dib-dib. Halos sa bunutan ng dalaga si Gray dahil sa sarap ng kanyang naramdaman hanggang sa magsawa ang binata at bigla na lamang tong bumaba sa pagitan ng dalawang hita ni Ella. Open your legs widely, sweetheart. Give me some access. Wika ni Gray. Diyos ko, anong pagsubok ba to? Bakit mas lalo akong nabaliw sa lalaking to? Kung panaginip po to, sana gisingin niyo na. Hindi na natapos ni Ella ang pag-iisip nang biglang lumangoy si Gray sa kanyang paanan. At sa unang pagkakataon, napatirik na ang mga mata ng dalaga. Nababaliw na si Ella sa mga oras na yun at halos ayaw niya nang patigilan ng binata sa sarap na nararamdaman. Hanggang sa maramdaman na lamang ni Ella ang pagdaloy ng kanyang mainit na likido sa kanyang pagkababae. Hiyang-hiya si Ella lang makita ang kakaibang ngiti ni Gray nang magtama ang kanilang mga mata. Napapikit na lamang si Ella nang makaramdam ng pangingisay ng kanyang katawan. Oh babe, we're not done yet. Now it's my turn. Bulong ni Gray at bigla na lamang ipinasok ang kanyang malaking baston sa kuweba ni Ella. Napahiyaw pa sa sakit si Ella nang maramdaman kung gaano kalaking alaga ng lalaki. Samantalang nagulat naman si Gray at agad na patigil sa pagbayo. Berhin ka pa? For goodness sake, Ella. We should stop. Oh my goodness. I'm sorry. Hindi ko alam. Agad umiling si Ella at pilit pinakalma ang sarili. No, please. Go on. Kaya ko to. Masyado lang talagang malaking alaga mo kaya ako nasasaktan. Dapat sinabi mo, babe. I'm so sorry. I promise I'll be gentle this time. Napatango na lamang si Ella at muling sinakop ng binata ang kanyang labi. Sa oras na yun ay dahan-dahan na ang galaw ni Gray at puno ng pag-iingat ang kanyang galaw na para bang isang babasaging kristal ang dalaga. Maya-maya pa, naramdaman na lamang nila pareho ang paglabas ng mainit na likido sa kanilang mga sarili. Agad na bumaon sa leeg ni Ella ang binata na tila pagod na pagod to.
Let's sleep, babe. May pupuntahan pa tayo mamaya. Bulong ni Gray na tahimik namang sinang-ayunan ng dalaga. Agad din silang nakatulog at nagulat na lamang si Ella nang marinig ang sunod-sunod na tawag ng kanyang ama sa kanyang cellphone. Daddy? Where are you, Ella? Andito na ako sa stadium, pero wala ka rito. Even your friends are not here. Oh my! Graduation day ko pala ngayon. Oh, you forgot, Iha? Nasaan ka ba't susunduin na lamang kita? No, Dad. I'll be there in an hour. Teka, ang damit ko nasa bahay pa. Nasa akin na ang toga, Iha. Just bring yourself here. Dahil isang oras na lamang ay magsisimula na. Agad na binaba ni Ella ang tawag at nagmamadaling hinawi si Grace sa kanyang ibabaw at nahulog pa ito sa kama. Nagulat pa ang binata nang maramdaman ng manabig na sahig at ang aligagang si Ella. Goodness, babe. Ang aga-aga pa parang manakit. Ouch, my back. Anong maaga? It's already 12 in the afternoon, mister. Bahala kung gusto mo pang matulog dyan. Pero aalis na ako. Ang sakit ng ano ko down there. Fine. Kaya mo ba? Just wait for me. Nagmamadali nang magbihis si Gray at ganun din si Ella kahit masakit pa ang kanyang pagkababae. Napatigil pa ang dalaga nang makita ang kanyang sarili sa salamin. Gusot ang kanyang damit at buhaghag pa ang buhok. Nasapon na lamang ang dalaga ang kanyang muka at problemadong tumingin kay Gray. What? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May nagawa ba akong mali? Hindi ako pwedeng lumabas ng ganito. Diyos ko, bakit hindi ko ba ito napaghandaan? Mas nauna pa kasing maglasing kesa umuwi. Can you please calm down, Ella? Tara na, may pupuntahan muna tayo. Problemado pa rin tumango si Ella at tahimik na naon ang lumabas ng kondo. Paalis na sila nang may tinawagan si Grace sa kapinaandarang sasakyan. Nagulat pa si Ella nang bumaba sila sa isang mamahaling butik na may kasamang salon. What are we doing here, Gray? Wala akong pera dito. Kailangan ko nang pumunta sa stadium. Ngayon na. I own this place. Dito ka na magbihis o panghanda ka na mamaya. Manghang napatingin si Ella kay Gray, kaya ang binata na mismo ang nagpapasok sa kanya sa loob. Tila isang robot na sumusunod si Ella habang inaalalayan siya ng binata at binitawan lamang siya nito nang lapitan sila ng apat na binabaing tauhan ni Gray. Make her the prettiest woman on earth. Simping sabi ni Gray sa apat. Ay nako boss, madali lamang yan. She's pretty already. Sukulang na lang. IEST. Pretty? Exchange Y to I and then EST. Napangiti si Ella at napailing naman si Gray. Babalikan ko siya in 30 minutes. Make her ready sa graduation day niya. Ay, ano ba yan? Hindi mo lang natuwa si Bossing. Gandahan na lang namin ang aming trabaho upang may bonus kami. Ready ka na ba sa iyong mga fairy godmothers, pretty girl? Oo, salamat na agad sa inyo. Tahimik na lamang si Ella at hinayaan ang mga tauhan ni Grace sa gawain. Maya-maya pa, pinagbihis ng dalaga ng isang simple ngunit eleganteng bestida. Nagulat pa si Ella nang makita ang kanyang sarili sa isang buong salamin. Ang ganda. Ay, thank you naman. Tiyak may bonus kami kay Sir mamaya. Oh, speaking of Sir, andyan na siya. Malakas ang kabog ng puso ni Ella nang makitang pagpasok ni Gray. Titig na titig naman ang binata kay Ella na tila kinikilala siya nito. Ang ganda mo naman, miss. Si Miss Ella ka bang talaga? Che, bolero ka pala eh. Bigyan mo ng tip ang mga angels mo at aalis na tayo. Ngumiti na lamang si Gray at binigyan ng pera ang mga tauhan bilang bonus. Napailing pa si Ella nang dumikit sa kanya si Gray nang makalabas silang lugar. Balik muna tayo sa condo, babe. Mukhang gising na naman si eh. Baliw ka ba? Bahala ka nga dyan. Magte-taxi na lamang ako. Joke lang. Eto naman. Masisisi mo ba ako? Mas maganda ka kasi ngayon eh. Sayang at late na tayo. Feeling close ka rin ano?
Excuse me, mister. Kagabi lang tayo nagkakilala. Talaga ba? Kaya pala sumama ka sa akin. At binigay mo sa akin ang Oo na. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Tara na nga at late na ako. Tawa lamang ng tawa si Gray dahil kitang-kita niyang pamumula ng pisngi ni Ella. Maya-maya pa nakarating na sila sa lugar at nagulat pa si Ella nang malamang magkakilala si Gray at ang kanyang ama. Thank you, iho. At safe na karating rito ang anak ko. Saan ka ba nagsusot, anak? At hindi ka umuwi ng bahay? Suotin mo na ang toga mo at magsisimula na anumang sandali. Paano kayo nagkakilala, Dad? Gray, may hindi ka ba sinasabi sa akin? I'll explain later, Ella. For now, magbihis ka na at magsisimula na. Wala nang nagawa si Ella kahit naguguluhan siya sa nangyayari. Tahimik siyang nagsuot ng toga at pumwesto na kasamang ibang mag-aaral. Naiiyak pa si Ella nang mahawakan ng kanyang sertipiko bilang patunay na nagtatapos siya ng pag-aaral. Habang masaya si Ella kasama ang mga kaklase, ay taliwas naman ang nararamdaman ni Gray, lalo na nang makita ang kanyang ina na papalapit sa kanya. Tahimik tong tumabi sa ama ni Ella at seryosong tumingin sa kanya. Mom, may sasabihin ako sa'yo mamaya. Bulong ni Gray sa kanyang ina. No need, son. Alam ko kung anong pinagagawa mo. Humanda ka sa akin mamaya. Napailing na lamang si Gray at binalik ang tingin sa harap kung nasan si Ella. Alam niyang alam na ng kanyang ina na sa kondo sila natulog dahil mga tauhan ng kanyang ina ang lahat ng gwardya sa lugar. She's worthy to fight for. Bahala na. Ilang oras ang lumipas ay natapos din ang programa. Tumakbo si Ella palapit sa kanyang ama. Congratulations, my dear daughter. I'm happy for you. Masayang wika ng lalaki at tumingin kina great nanay nito. Napansin to ni Ella kaya numiti siya sa ginang. Dad? May kasama yata tayo ngayon. Yes, iha. Siya si Miss Lucy Tan. At ang anak niyang si Gray Tan. I hope magkakilala na kayong dalawa. Lalo pat magkasama naman kayo kanina. Yes po, Dad. I know Gray already. Nice to meet you po, Ma'am Lucy. Nice to finally meet you too, iha. Tara na sa resort namin. Doon natin i-celebrate ang pagtatapos mo ng pag-aaral. Halos hindi makatingin si Ella sa mga bisita, lalo na kay Gray, na titig sa kanya. Naon nilang tumalikod ng mga matanda at naiwan naman ng dalawa. Magkakilala ba talaga kayo ng dad ko? Bakit parang wala naman akong alam sa inyo? You'll be surprised, babe, kung sasabihin ko sa'yong hindi kami magkakilala. Mamaya ko nilang sabihin sa'yong lahat pag nasa resort na tayo. Huminga na lamang ng malalim si Ella kahit kating-kati na siyang magtanong kay Gray. Nasa iisang sasakyan lamang sila umupo kaya tahimik lamang sila sa loob. Habang nasa biyahe, ay pasimpleng humawak si Gray sa hita ni Ella kaya tahimik na napasinghap ang dalaga. Nilakihan niya ng mga mata si Gray, ngunit dadma lamang siya nito. Pilit na lamang niyang tinanggal ang kamay ng binata hanggang sa makarating sila sa lugar. Maya-maya pa, nagsimula na silang kumain at tahimik lamang ang lahat hanggang sa tumikim ang ama ni Ella. Congratulations to my only daughter. Sa pagtatapos mo ng pag-aaral, anak, maging daan sana ito para payagan mo kung mag-asawa muli. Alam mo namang matagal lang nawala ang mommy mo. At alam mo rin kung gaano ito naka-apekto sa akin, lalo na sa akin. Kaya iha, bukas sanang isipan mo para sa kaligayahan ng daddy mo. Kaya ba sila nandito, Dad? At siya bang magiging asawa mo? Oo, anak. Siya si Lucy, ang magiging mommy mo. Nawindang ang buong pagkatao ni Ella sa narinig. Sumakit ang kaning ulo ng palipat-lipat ang kaning paningin kay Ginang Lucy at sa kaning ama. Mas lalo pang sumakit ang ulo ni Ella nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Gray. Ibig sabihin, magiging kapatid ko si Gray? Halos bulong niyang wika. Tumikhim naman ang binata kaya napatigil si Ella. We support you, Mom and Tito.
Pero hindi ninyo mapipilit sa amin ni Ella na isiping magiging magkapatid kami. Dahil alam naman nating imposible yun. Anak ako ng mom ko sa dad ko. At ganun din si Ella sa inyo. Hindi ba, Ella? Agad na tulala si Ella at halos walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Napayuko lamang siya nang magsalita ang ina ni Gray. So, magkakilala nga kayong dalawa. Mabuti naman kung ganon. I hope matanggap ni Ella na magiging isang pamilya na tayo soon, hon. Ngumiti lamang ang ama ni Ella at ganun din si Gray. Maya-maya pa'y nag-usap na ang matatanda. Samantalang, pasimple namang hinawakan ni Gray ang kamay ng dalaga. Napaigtad naman ng dalaga at pinanlakihan ng mata si Gray. Ano ba? Bakit hawak ka ng hawak dyan? Andyan yung mommy at daddy ko. Let's go somewhere. Hindi tayo makakapag-usap rito ng masinsinan eh. Ayoko. Ngayon ko lang napagtanto na alam mo palang lahat ng to. And you talk to me on purpose. Please, don't get mad, sweetheart. Alika. Bago pa man mabawi ni Ella ang kanyang kamay, ay tumayo na si Gray at nakita tuloy sila ng dalawang matandang magkahawak kamay. Unang nagsalita ang ama ni Ella na nakatingin pa rin sa kanilang kamay. Aalis na kayo? Hindi pa kami tapos kumain dito ah. We're going now, Tito. We need to know each other muna. Dahil pakiramdam ko hindi pa rin matanggap ng prinsesa ninyo na magiging isang pamilya na tayo. Huwag po kayong mag-alala. Titiyakin kong papayag siya sa nais yung dalawa ni Mom. Okay then. Iya, umuwi ka agad mamaya sa bahay ha? Pero kung may ibang lakad ka mamaya, i-text mo lang ako. Fine, Dad. Aalis ho muna kami. Mag-ingat kayo pa uwi. Yumuko na lamang si Ella nang magtamang kanilang mamata ng ginang. Tuluyan na rin siyang inilabas ni Gray sa resort at tahimik silang lumabas sa lugar na yon. Sakay ng sasakyan ni Gray na hindi niya alam kung paano napunta roon. Lalo pat iisang sasakyan lamang ang dala nila galing sa stadium. Hindi na lamang nagtanong pa si Ella at pinikit na lamang ang mamata. Nagising na lamang siya nang maramdaman ng mainit na labi na humahalik sa kanya. Ano ba, Gray? Bakit pa nang halik mo dyan? Finally, gising na rin ang prinsesa. Kanina pa kitang ginigising pero ayaw mong magising. Siguro hinihintay mong halik-halikan kita, no? You know what, sweetie? Pwede ka namang mag-request sa akin. Napakabastos mo, talagang loko ka. Akala mo madadaan mo ko sa halik mo, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin kagabi ang tungkol sa nanay mo, ha? Bakit hinayaan mong may mangyari sa atin bago ko nalaman ang totoo? Paano ko malaman to ni Dad? Ng mommy mo? Oh my! Hindi ko yata kayang pwedeng gawin ni Daddy sa akin. Hey! Relax. Ang totoo niyan, nakamasid lang talaga ako sa'yo kagabi. Dahil pinabandayan ka sa akin ni Mom. Matagal ko nang alam na nililigawan ng daddy mo ang mommy ko. Actually, wala naman sana akong pakialam sa'yo Kaso lang, wala Nabihag mo ang aking puso kagabi. Inis na sinapak ni Ella si Gray matapos tong magsalita. Di sana nilabanan mo yung nararamdaman mo, lalo pat magiging isang pamilya na tayo. This is wrong. Mali itong ginawa natin. Walang magkapatid na naghahalikan. Worse, may nangyari pa sa ating dalawa. Naging hysterical si Ella, ngunit bigla siyang natigilan nang bigla siyang halikan ni Gray sa labi ng mabilisan. There, kumalma ka rin. Hindi tayo magkapatid at never yung mangyayari. Yung nangyari sa ating kagabi, hindi ko yung pinagsisisihan. Nais ko lang malaman mo na hindi kapatid ang turing ko sa'yo, Ella. I like you. Hindi pala kita gusto. Mahal kita. Tama. Pagmamahal tong nararamdaman ko towards you. Pero hindi ito matatanggap ng mga magulang natin, Gray. Lalo na't maging isa na silang dalawa ni Dad. I don't care. Alam ko naman na kailangan ni Mommy si Tito dahil marunong si Titong magpatakbo ng kumpanya. My mom just need a partner, not a lover. Sasagot na sana si Ella nang bigla siyang halikan muli ni Gray. At sa oras na yon, hindi na balayad ang halik ng binata. Kusa na lamang pumikit ang mga mata ng dalaga at pinabayaan si Gray sa nais itong gawin
Lalo pat gusto rin niyang ang bawat halik at haplos nito. Maya-maya pa ay biglang bumaba ang halik ni Gray sa leeg ng dalaga kaya napasanda si Ella upang mabigyang daan si Gray sa halik nito. Ilang saglit pa ay kusang gumalaw ang mga kamay ni Ella at napunta ito sa malapandisalan siya ng binata at piniga-piga ito. Tila nagustuhan naman to ng binata dahil kusa nitong hinubad ang suot na damit. Tumambad tuloy kay Ella ang maganda nitong katawan. Bahagyang napangiti si Ella, ngunit agad din itong nawala nang makita niyang natatawang ngiti ni Gray. Aatras na sana si Ella nang bigla siyang pigilan ng binata. Go on, babe. Kiss it if you like it. Sayang-sayang lahat ng yan. Kaso, masyadong masakit dito. Kaya yan. Let's go at the back. Nagpalit sila ng pwesto at parehas na silang nasa likod ng sasakyan. Agad na hinawakan ni Gray ang magkabilang pisngi ni Ella at tinitigan to sa mata. Let's enjoy and explore things here, baby. Huwag na muna nating isipin ang mamagurang natin. Tumango lamang ang dalaga at agad na hinalikan ng mga pandisalang binata. Napapikit naman agad si Gray dahil sa kiliting nararamdaman. Marami na siyang naging babae pero kay Ella lamang siya nabaliw ng husto. Maya-maya pa'y binaba ni Ella ang zipper ng pantalon ni Gray gamit lamang ang kanyang bibig. Mas lalo tuloy nag-init ang binata at mabilis hinubad ang kanyang natirang damit. Napasingha pa si Ella lang makitang muli ang armas ni Gray at pakiramdam niya ay mananakit muli ang kanyang balakang sakaling pumasok muli ito sa kanyang pagkababae. Teka lang, Gray. Masakit pa yata nga. Kaya yan. Huli na para umatras si Ella dahil bigla na lamang napunta sa kanyang ibabaw ang binata at agad sinakop ang kanyang labi. Tuloy lamang ang kanilang halikan at dahan-dahan namang gumalaw si Gray sa ibabaw hanggang sa makapasok na siya sa pagkababae ni Ella. Halos mabaliw na sila pareho sa mga oras na yon nang biglang natigil ang kanilang ginawa dahil may kumatok sa bintana ng sasakyan. Gray, may tao yata sa labas. What? That's impossible. Dahil malapit lamang tayo sa bahay namin ni Mom. And knowing Mom, nasa kumpanya yun ngayon for sure. Loko ka? Bakit hindi pa tayo tumuloy sa inyo kung ganon? Umayos ka nga dyan sa ibabaw ko at tingnan mo kung sino yung nasa labas. Nagmamadaling umupo si Gray at agad nagsuot ng t-shirt. Ganon din ang ginawa ni Ella at agad nagtago sa likuran ng upuan. Oh, lupa. Pwede mo kaya akong kainin? Nakakahiya kung sino man ang nasa labas. Tiyak nakita niyang gumagalaw ang sasakyan sa labas. Naiiyak na wika ni Ella at agad ding tumahimik nang marinig ang pagbukas ng bintana ng sasakyan. Nagulat naman si Gray nang makita ang kanyang ina na seryoso lamang na nakatingin sa kanya. Mom? Why are you here? Akala ko may kasama mo si Tito. Kasama natin siya kanina. Ikaw, bakit ka narito? Bakit hindi ka dumiretso ng bahay? At nasan si Ella na anak ng tito mo? At bakit pa na yung galaw ng sasakyan mo, ha? Iniwan ko siya sa bahay ng kaibigan niya. Mamaya pa ako uuwi at may inaayos po ako rito sa loob. I see. Mauna na ako sa'yo. Don't be late mamaya dahil may pasok ka pa sa kumpanya bukas. Tumango lamang si Gray at pumasok na rin ang ginang sa sasakyan nito na nasa likuran lamang nila. Agad na nakahinga ng malalim ang dalawa nang umalis na ang ginang. Galit tuloy umupo si Ella sa likuran habang natatawa naman si Gray. Bakit tawa ka ng tawa dyan? Hindi ka na talaga nahiya sa nanay mo. Hindi mo ba talaga nakitang nasa likuran natin siya? Nakakahiya tuloy. Relax, babe. Mukhang naniwala naman si Mommy. Atid na kita sa inyo pa uwi. At baka sino na naman ang makakita sa atin dito. Talaga? Ihatid mo na ako dahil naiinis na ako sa iyo. Pagdating nila ng bahay, ay agad iniwan ni Ella ang binata si Sala at naligo naman siya. Buong akala ni Ella, umalis na ito. Ngunit nagkakamali siya dahil naroon to sa kanyang kwarto na naghihintay sa kanya. What the? Bakit narito ka? Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Relax, babe.
Nais ko lamang hintayin ka na matapos maligo upang makapagpaalam na ako sa'yo. Kaso, sa tingin ko'y mamaya pa No. ako uuwi. Umuwi ka na bago ka pa makita ni Dad dito sa kwarto ko. Alis na! Alis! Wala nang nagawa si Gray, kundi itaas ang dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Ngunit bago lumabas, nagnakaw pa ito ng halik kay Ella, sabay takbo palabas ng kwarto. Napailing na lamang ang dalaga at napahiga sa kanyang kama. Hawak-hawak ng dalaga ang kanyang labi dahil hindi mawala sa kanyang isipan ng binata. Huminga na lamang siya ng malalim nang maisip na baka pagalitan siya ng kanyang ama sakaling malaman nito ang relasyon nilang dalawa ni Gray. But wait, wala naman kaming relasyon na. We just met and may nangyari sa amin. Masyadong mabilis ang pangyari kaya hindi namin ito napag-usapan ni Gray. Napailing na lamang si Ella dahil sa kanyang pinagagawa. Kasabay ng pagpikit ng kanyang dalawang mata, ay saka naman pumasok ang imahe ni Gray sa kanyang isipan. Napatili na lamang si Ella dahil litong-lito na siya. Dahil sa kanyang pag-iisip tungkol kay Gray, ay agad din siyang nakatulog. Nagising na lamang siya kinabukasan dahil sa katok ng kanyang ama sa kanyang pintuan. Dad, bukas yan! Good morning, Iha. Ngayon darating si Tita Lucy mo pati na rin si Gray galing kumpanya. Dito muna sila titira hanggang sa maging stable ang kumpanya nila. Biglang nawalang antok ni Ella nang marinig ang sinabi ng lalaki. What? Bakit kailangan pa nilang tumira dito? Tsaka Dad, bakit mo sila tinutulungan? Anak, matutulungan ko sila sa kanilang kumpanya. At matutulungan din nila tayo pagdating sa pera. Tsaka nakita ko naman kahapon na close kayong dalawa ng anak ni Lucy. Ibig sabihin, madali na lamang tanggapin mo ang tungkol sa amin, hindi ba? Dad, tapos na ho ako sa pag-aaral. Hindi ko alam pero sa tingin ko hindi mo na kailangang mapakahirap sa ibang kumpanya. Dahil ako na hong bahala sa inyo. Anak naman, malakas pa ang daddy mo. Ayoko namang maging papigat sa'yo. Lalo pat maghahanap ka pa ng trabaho. Hayaan mo muna akong humanap ng pagkakitaan, okay? At sana matanggap mo na kami ng Tita Lucy mo. Basta, maghanda ka na lang anak ha. Anumang sandali ay narito na siguro sila. Tuluyan na ngang lumabas ang Ginoo at naiwan naman si Ella na tulala sa kanyang kama. Hindi alam ni Ella kung ilang oras siyang tulala dahil nagulat na lamang siya nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto at inalawa roon si Gray na gwapong-gwapo sa bagong gubit nitong buhok. Ay, Sunshine. Sinabi ni Tito na kanina pa raw siya naghihintay sa'yo sa baba. Bakit hindi ka pa naliligo? Ayokong bumaba. Bakit ka naman pumayag na dito titira, Gray? Alam mo namang malit lamang tong mansyon namin kesa sa inyo eh. Wala naman ako nakikitang problema doon, sweetie. Mas okay nga to eh. Dahil magkatabi lamang tayo ng kwarto. Ibig sabihin, madali lamang kitang mapapasok dito kung kailan ko gusto. My goodness, Gray. Hindi mo ba alam ang salitang privacy? Na sobrang kailangan ko yan everyday. Oh, relax. Siyempre kung kailangan mo ng privacy, ibibigay ko naman yun sa'yo eh. Now wash your face or take a bath. Bago pa ako mismong magdala sa'yo sa banyo. Or, you want me to do it? No way! Lumabas ka na nga. Bago mo pa magawa sa akin ang binabalak mo. As if namang hindi mo gusto, no? Naiinis na si Ella, kaya binato niya na si Gray ang lahat ng pwede niyang maibato rito. Lumabas lamang to sa kaning silid. Nang makaalabas si Gray, ay saka pa tumayo si Ella at mabilis na naligo. Pagbaba niya ng sala, ay nakita niyang nakatingin sa kanya si Gray at ganun din ang kanyang ina. Umupo si Ella sa tabi ng kanyang ama at huminga ng malalim. Agad namang tumikim ang ginang kaya napatingin dito ang lahat. Thank you for welcoming us here, hon. Ella, mahaba na sigurong 1 taon namin na paninirahan dito. Kapag maikasal na kami ng dad mo, ay doon na tayo titira sa bahay. For now, dito na muna kami dahil may kailangan pa kaming asikasuhin sa kumpanya ko na ang dad mo lang nakakalam kung paano. My son Gray has his own company too at may iba rin siyang negosyo kaya hindi niya rin ako matutulungan masyado. Ngayon ang tanong ko, Iha,
Okay lang ba sa'yong narito kami sa pamamahay ninyo? Kung iyan ho ang desisyon ni Daddy, wala ho akong magagawa, tita. Welcome ho sa aming munting pamamahay. Napapalakpak pa si Gray matapos magsalita ni Ella, kaya pasimple tong inirapan ng babae. Maya-maya pa'y kumain na rin sila at tahimik lamang si Ella sa pagkainan. Matapos silang kumain, umakyat na si Ella sa kanyang silid at nagulat pa siya nang sumunod sa kanya si Gray. Bakit ba nasa likuran kita palagi, ha? Because I believe in the saying na ladies first before men. Nakakainis ka talaga. Kahit alam mong nariyan ang parents natin, makulit ka pa rin. Doon ka na nga sa kwarto mo. Paano ba yan? Mas gusto ko rito sa kwarto mo eh. Kahit kailan talaga. Alam mo, Gray, nagsisisi na ako ngayon na nakilala pa kita. Hindi na Hindi na natapos ni Ella ang balak sabihin na bigla na lamang siyang hinila ni Gray at sabay silang natumbas sa malambot na kama. Naiilang pa si Ella dahil nakapatong siya sa ibabaw ni Gray. Akmang tatayo na siya nang bigla siyang yakapin ni Gray ng mahigpit. Where are you going? My stepsister? Dito ka lang sa tabi ng iyong stepbrother. This is wrong, Gray. Magiging pamilya na tayo. I don't care. We're not connected by blood. Nagulat na lamang si Ella nang pumikit si Gray at hinagkan siya sa labi. Nais siyang manlaban pero wala siyang lakas dahil yakap-yakap siya nito. Tuluy na ring napapikit si Ella at hinayaang may mangyari sa kanilang dalawa ng binata. Doon rin sa kanyang silid natulog si Gray at umaga na nang bumalik to sa silid nito. Bago pumasok si Gray sa kanyang trabaho, ay pasimple pa siyang nagpaalam kay Ella sa kaumalis. Habang nasa trabaho si Gray ang nanay nito, naiwan naman si Ella sa bahay kasama ang kanyang ama. Napansin ni Ella na sa ibang silid lumabas ang kanyang ama, kaya agad niya itong tinanong. Hindi kayo natulog sa iisang kwarto? Hindi anak. Pinahiram ko muna sa tita mo ang kwarto ko. Sa guest room ako natulog. Nagkibit balikat na lamang si Ella at lihim na natawa sa kanyang iniisip. Mas nauna pa palang mangyayari sa amin ni Gray kaysa sa inyo. Ay, how weak. Mabilis ang paglipas ng buwan, naging kampante na si Ella kay Gray. Sa kanilang bahay, mukhang mag-asawa pa silang tingnan ni Gray kaysa sa kanilang mga magulang. Gabi-gabi ring may nangyayari sa kanila at minsan magkatabi lamang silang matulog. Madalas din silang lumabas at kahit saan makarating na silang dalawa lang. Masisabi ni Ella nga, masaya siya sa piling ni Gray at ganun din ang binata sa dalaga. Hanggang sa isang araw, nag-away ang dalawa at narinig to ng dalawang matanda. Bakit ba ayaw mo akong payagang magtrabaho, Gray? Nabahabagot na ako rito sa bahay. You don't need to work, Ella. Kaya ko namang buhayin ka eh. And your dad is working very hard para lamang sa'yo. At bakit ka naman mababagot? Pinapasya lamang kita palagi ah. And I can provide everything you need, for goodness sake. Ayokong maging dependent sa'yo, Gray. Kahit sa tatay ko, hindi ako dependent. I wanted to be independent. At ayokong umasa kahit sa nanay mo. At sino ka ba para pigilan ako, ha? You are not my father. You're not even my boyfriend. You are just my stepbrother. Napatigil si Gray at biglang nanubig ang mga mata nito. Tila nasaktan to sa mga sinabi ni Ella kaya napaiwas na lamang to ng tingin. Ang hindi alam ng dalawa ay nasa labas lamang ang dalawang matanda habang naiiyak naman ang Donya. My poor son. Nakakaawa naman ang anak ko Donito. Hayaan muna natin silang dalawa. This is part of their test. They need to learn. Tumango ni Lama ang ginang at tahimik silang bumaba ng sala. Samantalang sa loob naman ng kwarto ni Ella ay tahimik na si Gray. Para namang nahimasmasan si Ella kaya huminga siya ng malalim. I'm sorry. I didn't mean to say those words to you. Pero totoong ayoko nang magstay dito. Namimiss ko ng mga kaibigan ko. Namimiss ko nang lumabas nang hindi ka kasama, Gray. Maybe because mag-iisang taon na tayong magkasama.
I get it, Ella. I get it. Fine. Kung yan gusto mo, papayag na ako. Pero wag mong sabihin hindi mo alam kung ano tayo. As long as hindi pa kinakasal ang mga magulang natin, hindi pa tayo opisyal na magkapatid. For me, you're my partner in life. My perfect match and my perfect wife. Hindi ako lapit ang lapit sa'yo kung wala akong nararamdaman towards you. Kung iniisip mong laro lamang lahat ng to, then you're wrong. Seryoso ako sa'yo dahil mahal kita. Ilang beses ko na itong pinaramdam sa'yo. Kahit ni isang beses, ay hindi ko narinig sa'yong mahal mo rin ako. Lumabas na si Gray at naiwan namang tulala si Ella. Parang binuhusan ng mainit na tubig ang dalaga at nagising siya sa mahimbing na tulog. Tumulo na lamang ang luha niya at tahimik na umiiyak. Kinabukasan, nalaman ni Ellang hindi umuwi si Gray sa kanilang bahay. Tahimik na nagbihis ang dalaga at umalis ng bahay. Nagkita sila ng kanyang mga dating kaibigan at nagulat pa siya dahil kasama ng mato ang kanyang dating nobyo. Ella, you're here! Hi guys. I didn't know na may lalaki pala tayong kasama ngayon. Oh, no worries. He's cool. Nais ka niyang makausap saglit kaya sinama na namin siya. Kung tungkol to sa nakaraan, wag na. Nagpapasalamat pa nga ako sa iyo eh. Dahil hindi ko makikilala ang lalaking kinababaliwan ko ngayon kung hindi ka nagloko sa akin noon. Ngingiti-ngiti si Ella habang kausap ang dating nobyo at mga kaibigan. Ang hindi alam ng dalaga ay may isang pares ng mga mata na nakatingin pa pala sa kanya kanina pa. Kaya pala gusto mong lumabas? Dahil namimiss mo palang mga mukhang yan. Uwi ka ni Gray. Nagalit na nakatingin kina Ella. Naghintay pa ng ilang oras si Gray hanggang sa nakita niyang paghawak ng lalaki kay Ella. Hindi na napigilan ni Gray ang sarili at bumaba na ng sasakyan. Mabibigat ang kanyang hakbang hanggang sa makalapit siya sa grupo at bigla na lamang binuhat si Ella na parang isang sakong bigas. Nabigla naman ang lahat, lalo na si Ella. Hanggang sa mapagtanto niyang si Gray pala ang bumuhat sa kanya. May parte sa puso ni Ellang masaya siya at sinundan pala siya ng binata. Pero may parte din sa kanyang isipan ng galit dahil sa ginawa ni Gray sa kanya. Ano ba, Gray? Put me down. Hindi ako nakapagpaalam sa mga kaibigan ko. No, and never. Hindi ka babalik sa grupong yun. At hindi ko hahayaang hawakan ka ng lalaking yun. My goodness, Gray. Nalalayan lamang niya ako. Walang mali siya ron. Basta, ayokong bumalik ka ron. You're going with me. Agad pinasok ni Gray si Ella sa loob ng kanyang magarang kotse at agad tong pinaharurot papalayo sa lugar. Mabilis lamang nilang narating ang condo unit ng binata at muling binuhat si Ella na parang sakong bigas paakyat ng kondo. Hiyang-hiya na si Ella sa mga nakakasabay nila pero wala na siyang magawa dahil ramdam niyang pagiging dragon ni Gray na kahit ang gwardya ay nakayuko lamang sa kanila. Pagpasok nila sa kondo ay napaigdad si Ella nang pumasok sila sa banyo at agad binuksan ng lalaki ang shower pati ang gripo. Gray, kakaligo ko lang. Kailangan mong maligo ulit upang matanggal ang dumi ng mga kasama mo, lalo ng lalaking yun. How dare him touch you? Napairap na lamang si Ella at wala nang magawa dahil parehas silang basa ni Gray. Ngunit kalaunan ay napangiti na lamang siya dahil ramdam niya ang kilig sa kanyang puso. Akala niya iniwan na siya ng tuluyan ni Gray dahil sa mga pinagsasabi niya rito. Ngunit malakas ang kutob niya na hindi naman talaga umalis ang binata at sinundan lamang siya nito. Maya-maya pa ay aalis na sana ang binata dahil kukuha to ng tuwalya nang bigla tong pigilan ni Ella. Saan ka pupunta? Kukuha ng tuwalya. Hintayin mo ako dyan at... Hindi na natapos si Gray ang balak sabihin dahil siniil na siya ng halik ni Ella. Napatigil pa ang binata na tila hindi makapaniwala sa ginawa ng dalaga. Hanggang sa unti-unti na siyang niyakap ni Ella kaya nawala na rin kanyang galit na nararamdaman. Wala kang dapat ikabahala, Gray. Dahil ang totoo, mahal din kita. At ikaw lang ang nais kong makasama sa habang panahon.
Hindi ka pwedeng magselos sa mokong na yun eh. Dahil ikaw naman ang talagang laman ng puso ko eh. Sa'yo lang ako, Gray. Sa'yo lang ako. Oh baby, hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya ngayon. I love you most, baby. I really do. Muling na naigang puso ng dalawa at sa oras na yon, muling naging isa ang kanilang mga katawan. Makalipas ang isang oras ay tahimik silang nakahiga sa kama habang yakap ang isa't isa. Tumingin si Ella kay Gray na tahimik lamang na nakatingin sa kisame. Anong iniisip mo? Iniisip ko kung paano kita itatanan sa tatay mo. Sira ka talaga. Bakit mo naman ako itatanan? Dahil alam kong hindi papayag ang tatay mo na pakasalin kita. Lalo ng mommy ko kung sakali. Kaya ngayon pa lang, mag-iisip na ako ng plano para itakas ka at dalhin sa malayong lugar. Ano ba yan? Mukha tuloy tayong makasalanan yan. Bakit ba kasi mga magulang pa natin ang unang nagkakilala? Huwag kang mag-alala, sweetheart. Ngayong alam ko nang mahal mo rin ako, ay hindi ako papayag na maliho ka sa akin. Uuwi tayo bukas sa inyo at kakausapin natin ang daddy mo at ang mommy ko. Sasamahan mo ba ako, mahal? Handa ka bang ipaglaban ako tulad ng paglalaban ko sa'yo? Oo naman, Gray. Ikaw lang at huling lalaking piglaban ko. Kahit si daddy pang maging kalaban natin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng binata at muling siniil ang halik ng dalaga. Hindi ako magsisawang mahalin ka, Ella. Mahal na mahal kita. Huwag mo nang saktan muli ang puso ko, ha? Hindi ko kaya. Opo, mahal ko. Sorry naman. Nagsama ang dalawa ng isang araw at gabi sa kondo ni Gray. Kinabukasan ay hawak kamay silang umuwi sa mansyon ng ama ni Ella at nakita pa nilang dalawang matanda sa sala na tila hinihintay sila. Tahimik na humalik si Ella sa pisngi ng kanyang ama saka naupo sa tabi nito. Unang tumikhim ang ina ni Gray kaya napatigil ang hininga ng dalaga. Nais kong ipaalam sa inyo na stable na ulit ang kumpanya. Thanks to your father, Ella, at naisalba pa namin ito. And now we think may gusto kayong sabihin sa amin, mga anak. Napayuko si Ella habang umupo naman ng matuwid si Gray. We're happy, mommy, na malamang tapos ang problema mo sa kumpanya natin. Ella and I are happy to announce too na magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon at uunahan namin kayo. Biglang nakapapikit ng mata si Ella dahil handa na siyang tanggapin ng masasakit na salita ng kanyang ama at madrasta. Ngunit nagtaka si Ella dahil hindi nagsalita ang dalawang matanda. Bagkus, narinig niyang tumatawa ng mahina ang Donya. Dahan-dahang nagtaas ng tingin si Ella at kitang-kita niyang natatawang mukha ng dalawang matanda. Dad, hindi kayo galit sa aming dalawa ni Gray? Why should we, anak? Bakit naman kami magagalit ng tita mo kung nangyari na ang plano namin? Anong ibig niyong sabihin, tito? Hindi namin naiintindihan. Ay, nakong mga bata kayo. Una pa lang, ay plano na namin ng mami mo, iho, na paglapitin kayong dalawa ng anak ko. Ang totoo ay ayaw kong pangunahan si Ella sa love life niya. Kaya naisip ng mami mo na paglapitin kayo. Biglang pumasok sa isipan ni Gray ang unang beses na kausapin siya ng ina tungkol sa isang babaeng babantayan niya. Sinabi pa ng ginang na itong babae ang susi sa kinabukasan niya. You mean po dito, hindi talaga kayo? I mean, wala po kayong balak magpakasal? Yes, iho. Dahil ang totoong plano namin ay ang paglapitin kayo. Well, totoong ako ang magkakasalba sa kumpanya ninyo, pero hindi totoong mag-aasawa akong muli. So yung nakita ko, Dad, na sa ibang kwarto ka natutulog? Ibig bang sabihin nun, dahil wala ka naman talagang nararamdaman kay tita? Tumawa ang lalaki at ganun din ang Donya. Ay naku, iha. Hindi papalitan ng daddy mo ang iyong ina. Hanggang ngayon ay mahal pa rin ng dad mo ang best friend ko. At hindi ko yun mababago sa kanya. Lalo pat alam rin ng daddy mo na kahit wala na ang kanyang matalik na kaibigan, na asawa ko, ay hindi ito mawawala rito sa puso't isip ko. Naluluhang yumakap si Ella sa Donya habang natatawa. Akala ko
Akala ko po mahihirapan kami ni Gray na kausapin kayo. Hindi naman namin alam na magkakilala lang pala kayo at walang namamagitan sa inyong dalawa, tita. Ay sus, nakakahiya nga sa inyo ng anak ko. Dahil mukhang kayo pang mag-asawa kong tingnan kaysa sa amin ng dad mo. Pero, tita, bakit ho sobrang tagal naman ninyong sinabi ang totoo? Dahil nais kong masiguro muna na handa na kayo sa susunod na yugto ng inyong buhay. Ako nang humihi ng tawad kung sakaling may nagawa man ang anak ko na nakasakit sa'yo. Napangiti na lamang si Ella at bumalik sa tabi ni Gray. Hindi niya po ako sinasaktan, tita. Palagi niya po akong pinapasaya kahit noong unang kita pa lang namin hanggang ngayon. Mahal po ako ng anak niyo, tita, at ganun din po ako sa kanya. Pumalakpak pang ama ni Ella at tuwang-tuwang niyakap si Gray. Manang-mana ka talaga sa kaibigan ko, iho. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo para kay Ella. Kung nasa naman ang daddy mo, tiyak na proud siya sa akin. Gan din ang best friend ko for sure. Natutuwa yun ngayong magkakatuluyan ng mga anak natin. So, kailan ang kasal? Sabay na lamang natawa ang apat at napasanda na lamang si Ella sa balikat ni Gray. Tila nang wala ang lahat ng takot ang dalaga nang makita kung gaano kasaya ang kanilang mga magulang. Hindi niya lubos maisip na may plano palang kanilang mga magulang para sa kanilang dalawa ni Gray. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ang dalaga, lalo na ang binata, dahil nakasubaybay sa kanilang mga magulang. Napag-usapan ng apat na gaganapin ang kasal sa susunod na taon. Magtatayo muna ng sariling bahay si na Great Ella bago ang lahat. Puno ng pagmamahal ang puso ng dalawa, lalo na't papalapit ng kanilang pag-iisang dibdib. Hindi man inakala nila Ella at Gray na magkakilala sila, labis pa rin nagpapasalamat ang dalawa sa kanilang mga magulang. Dahil sa mga to ay magkakatuluyan na sila sa darating na panahon. The End. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento. This is Regine here in Kulay TV. Hanggang sa susunod na kwento.